Muli po, isang pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Higit lalo ang pasensya ng Panginoon ang pinakamahalaga at dapat natin i-welcome sa umagang ito. Okay po, sige po, bago po tayo tuloy magsimula ay ganun din po, binabati po natin ang mga nakasubaybay po sa atin sa live. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sama-sama po tayong tumayo sa umagang ito at bago po tayo magpatuloy ay ngitian po natin ang ating mga kapatid at i-welcome po natin sila sa gawain ng Panginoon. Bago po tayo tuluyang simula sa ating gawain ay idulog po natin ang lahat sa panalangin. Pasiyasat po natin ang ating mga puso sa Panginoon. Ilagay na po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. At huwag po nating hayaan na masayang yung ilang oras na ilalagi natin sa lugar na ito para makatagpo natin ang Diyos na nagligtas ng ating buhay. Since we prepared for this day, ilagay po natin ang ating buong puso sa pakikinig at patuloy na paglapit sa Diyos. Let us always be intentional as we come to the Lord, as we come to His presence. Let us always be expectant na palaging may gagawin si Lord sa ating buhay. And He's always willing to speak in us through His Word. Hallelujah. Ilapit natin ang ating puso sa Panginoon. Let us connect our hearts to the Lord. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. To the Holy One, to the living God, sa Diyos na nagligtas ng aming mga buhay. Hallelujah. We welcome you, Lord, and your presence in this place. We welcome you, Holy Spirit, as we dwell in your presence. Hallelujah. Sama-sama po tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay at ang lahat-lahat sa aming mga buhay. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, at kinikilala namin Ikaw ang pinakadakila sa lahat. Ikaw ang may-ari ng aming buhay at ang lahat sa amin. So
Sa umagang ito, Panginoon, sama-sama kaming nagpapakumbaba sa inyong harapan. At kinikilala namin, Panginoon, ang inyong kataasan at ang inyong kadakilaan. Lord, we want to experience you this morning. We open our hearts to you, Lord God. And we want to hear you, Panginoon. We want to hear your word, Panginoon. Lord, whatever things na meron kami sa umagang ito, you know us very well, O God. Kilala mo kami, Panginoon, simula ulo hanggang talampakan. Nasisiyasat mo kami, Panginoon, at nababatid mo ang lahat ng bagay sa amin. Wala kaming maililikim sa inyo, Panginoon, kahit ang pinakamaliit na bagay sa aming buhay. Panginoon, iniiwan namin ito sa inyong harapan dahil nais ka naming maranasan. Nais ka naming makaniig, Panginoon, sa lugar na ito sa isang napaka-espesyal na kaparaanan. Ayaw naming masayang ang ilang oras na paglagi namin dito na hindi ka namin, Panginoon, naranasan. Na hindi namin naranasan ang iyong ginawa, Panginoon, para sa aming buhay. Na hindi namin nauunawaan ang lalim ng iyong biyaya kung bakit kami naririto. Ayaw namin lumabas, Panginoon, sa lugar na ito na hindi namin, Panginoon, minsan pang nauunawaan kung gaano mo kami inibig at kung gaano mo kami, Panginoon, tiningnan sa kabila ng aming mga karumihan at hindi pagiging karapat-dapat. Lord God, patuloy mo kaming samahan sa umagang ito mula sa simulahan ng aming programa hanggang sa pagbuwakas. Yamang alam namin, Panginoon, na ang pagtatagumpay ay nagmumula sa inyo. At libang kami, Panginoon, ay umasa sa inyo at sa inyong mga gaway, hindi kami magtatagumpay. But we know, Lord God, when we open our hearts to you, when we become intentional, Lord God, as we come into your throne, alam namin hindi ka madamot sa presensya ko. Hindi ka madamot sa iyong mga salita at hindi ka kailanman magdadamot sa kalapitan mo sa amin bilang inyong mga anak. Kaya salamat, Panginoon, dahil alam namin hindi mawawalang kabuluhan ang oras na ito. Lord, open our hearts, open our minds as we hear your word, Panginoon. Patuloy itong magrema sa amin, matuto kami, lumago kami, makilala ka namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Yamang dito ka namin lubusang makikilala, dito kami lubusang lalagos sa inyo. Lord, help us to accept your word, Panginoon, sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, dahil kailanman hindi mo kami tiningnan sa aming mga kahinaan. Hindi mo kami tiningnan sa aming mga kaliitan. Kundi lagi kaming nakikita ng iyong biyaya at ng iyong pag-ibig na kailanman, Panginoon, ay hindi nabawasan. Ano man ang aming karumihan, Panginoon, ay hindi nagbago ang pagtingin mo sa amin. Ikaw pa rin ang Diyos na nagmahal sa amin mula noon hanggang ngayon. Kaya salamat, Panginoon, ang mga katotohanan ito'y sapat para kami ay magpuri sa inyo at sumamba sa inyo. Salamat, Panginoon, hawakan mo ang lahat ng aming programa, maging ang mga anak mo na gagamitin, Panginoon, sa umagang ito. Bago niyo po ang bawat isa sa inyong likuran at kinikilala namin kami nakatatayo dahil sa inyong biyaya. Lord God, we are so ready to worship you. We are ready to expect something from you, Lord God. We are open this morning. Alam namin kasama ka namin. May gagawin ka at magtatagumpay kami. Salamat, Panginoon. Sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Sige po. Saglit po muna tayo makakaupo. Ayun, may humabol po. Ang magnanay. Yan po. So, purihin po ang Diyos at ihanda po natin ang ating mga tainga po para marinig natin ang mga kamangha-mangha at dakilang bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatiran. Sige po, tawagin ko na po si Lola Sayo upang magbahagi ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng Lola Sayo.
Hello, magandang mga umaga mga kapatid. Ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon at ako'y iyong kaharap. Ang aking pinapasalamat sa ating Panginoon yung binibigay sa akin edad at kalakasan. At ako'y nagpapasalamat din sa aking mga anak. Ako ay hindi nila ako pinababayaan. Lahat ng aking pangangailangan, ibinibigay nila sa akin. Habang ako nabubuhay, siguro may mag-alaga sa akin. Kaya malaki ng pasasalamat ko sa Panginoon at sa aking mga anak. Lahat ng akong, yung akong nadadama sa aking kalooban, nasa kanya na lahat ang aking pangangailangan. Kaya lalo na sa aking bunso, siguro hindi ko sa pagmamalaki na andyan lahat yung ang pagmamahal niya sa akin. Wala ang hiling akong hindi niya ibinigay. Siguro alam din ng mga anak ko yan. Mayroon sinasabi sa aking mga anak ko, ako merong mahal. Pero hindi nila alam, lahat ng anak mahal. Walang natatangi. Sabi lang nila yon sa akin. Pero pantay-pantay. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Totoo naman pong pantay-pantay ang pagmamahal ng ina. Pero iba po talaga ang bunso. Kahit hindi niyo po sabihin. Hindi niyo po maitatagi. Iba talaga ang bunso. So, salamat po sa Panginoon sa buhay ni Lola Sayong. At kita naman po natin na po ang katapatan ng Lord sa kanyang buhay. At tunay nga kaya niyang sabihin, wala na siyang mahihiling pa. No po, saksi naman tayo doon. Kaya, tunay lang na ang Diyos sa kanyang mga anak ay kailanman hindi magbabago. No po, tapat siya sa kanyang mga pangako. Sige po, next po natin ay tawagan ko po si Ate Angget. At palakpan po natin ang Diyos sa kanyang buhay. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pasensya na po. Hindi ko na talaga kaya. Kasi kahapon pinigilan lang ako ng kapatid ko. Bawal umiyak. Pero I'm getting emotional. Hindi po dahil sa nagdaos ng karawan ng kapatid ko. I'm always emotional kasi sobrang na-amaze po ako sa Lord. Hindi lang po sa buhay ko. Every time yung nagtatestify po dito, sobrang doon ako bumabalik sa mga pangyayari sa buhay ko na hindi ko nauunawaan na nung lumalim po ako sa Panginoon. Yung every tears that comes to me is joy. Sobrang kahit sabihin na natin napaka-art ko na napaka-iyak nito na hindi ko po kayang pigilan yung kung ano po yung nasa puso ko ay lumabas sa bibig ko. Sobrang amazing po ng Lord kasi yung depression po pag pumasok sa tao, sobra po yung torture. Pero salamat po sa Lord kasi ako yung pinakatahimik, pinaka nahihiya na lumabas. Simula pagkabata ko, hindi na ako mapapalabas ng shorts. Sobra po ako depressed sa kung ano ako noon na feeling ko napakapangit, napaka-bully. Yung binabully po kasi ako lagi na ano ba, itsura pa ba kung halimaw na para bang ang tao ay ilap sa akin. At tulad nung sinabi ni Ate Roxanne, sobrang kinirot po yung puso ko hanggang likod na parang same kami ng naramdaman na Lord, kailan ko kaya may experience yung parang yung reward ba na kailan po ba matatapos yung pain and suffering na meron ako. Pero I realize and I would like to testify habang nabubuhay ako. Gusto ko po sa mas marami pang tao
kung pwede lang ikwento kay isa-isa yung buhay na napagdaanan ko kasi gusto ko po umiyak na umiyak. Hindi po dahil iyakin ako. Hindi, sobra po ako nakakabi sa Lord na hindi na po pala yung self-happiness yung nagmamatter sa akin. Yung every tears, every testimony na nagmumula po sa ibang tao yung happiness ko na ngayon. Tapos, salamat po sa Lord sa buhay ng pamangkin ko na nagdaas po ng kaarawan kahapon at kay nanay. Kasi nang nakita ko po siya nakagown, gusto na po talaga pumatak ng luha ko. Kasi sabi niya po, imposible daw nakapag-celebrate at hindi po. Kasi wala na si kuya. Ayoko po yung pinabanggit ng ganun kasi susunod na yun gusto ko magmukmuk na lang sa amin kasi ayoko po mag-celebrate, ayoko po magsaya. Pero sabi po ng asawa ko, kaya palaging merong dahilan para mag-celebrate. Hindi po rin ginawa ka ng mahal sa buhay. Ay wala nang rason para i-celebrate kasi nandito pa kami. Tapos nung bata po ako, hanggang sa dumalaga, hindi po ako makapagsuot ng gown. Kasi nga po, wala pong kumukuha sa akin na mag-abay. Tapos hindi po ako, sabi ko, kaya ako magiging muse. Sabi ko, para sa akin kasi maganda ako that time. Pero wala po nakaka-appreciate talaga kahit isa kundi nanay ko. Tsaka mga kapatid ko, sabi niya, maganda ka. Sabi ko, ba't kayo nagsisinungaling? Maharap ako sa salamin, hindi naman ang kapal ng kilay ko. Tapos sabi, ang dami ba ng bubuli, bakit kinakampihan niyo ako? Tapos sabi ko, wala talaga, walang pag-asa na makasupagsuot ako ng gown. Tapos nung nakita ko si Mitch sa ate sila nakagown, sabi ko, iba pala yung happiness na mararamdaman mo kapag yung ibang tao ay nakaka-achieve ng gano'n. Ay, hindi na ako, okay na sa akin yun kasi worker na ako ni Lord, that's my best achievement in life. At saka, nagmamatter na sa akin yung happiness ng iba. Hindi na nagmamatter sa akin yung happiness ko talaga. Kaya sabi ko sa Lord, Lord, huwag mo muna akong kuhain. Kasi parang napakadami nitong nakaraan na lagi po ako nananaginip ng rapture. Lagi ako nananaginip ng second coming. Gusto ko pong sana i-share ng mga nanonood online kung gaano kabuti ang Lord sa buhay natin. Ay, hindi po rin dumadanas tayo ng pain and suffering, hindi na mabuti ang Lord sa atin. Kasi may mga bagay na hindi tayo nauunawaan sa ngayon. Pero pagdating ng tamang oras, mauunawaan talaga natin yan. Kasi doon tayo tatatak, doon natin ite-testify yung mabuting ginawa ng Lord sa buhay natin. Tsaka, sabi ko doon sa panaginip ko, nananaginip lang po ako, Lord. Gigising pa po ako kasi kukunti pa po yung tao na nasa-sharean ko na ng mabuting balita at nung ginawa mo, Lord, sa buhay ko, gusto ko po mas marami talaga yung hindi lang po libo. Hindi po ako mahihiya na tumayo. Kapag may nagtanong po sa akin na sino po yung gustong magpahagi o mag-testimony ng kabutihan ng Lord sa buhay niya, talaga tataas po ang kamay ko kasi yun po talaga yung pinaka-goal ko habang nabubuhay ako. At saka, ayun, pinupuri ko po ang Panginoon at patuloy na dadakilain sa buhay ko at sa buhay po ng aking pamilya. Kaya ang papuri po ay palaging sa Diyos ko po ibabalik. Amen. So, naalala ko lang po yung isang verse sa Romans na po, sabi doon, all things will work together for good to those who love God according to His purpose. No po, totoo po yun sa buhay ng mga anak ng Diyos. Dahil maybe the moment is painful, na po, hindi yun yung mga bagay na in-expect natin. Minsan gusto natin na hindi sana ganun ang nangyari sa pananaw natin, pero sa pananaw ng Diyos, yun ang pinakamabuti. Amen? At sa pananaw ng Diyos, palaging yung pinaka-painful experience mo, gagamitin niya yun para makita mo yung kalwalhatian niya. Kaya huwag tayong mapagod na magtiwala sa Panginoon
Dahil lagi nating sinasabi, ang Diyos na naging tapat sa atin noon ay mananatiling Diyos na tapat sa atin kailanpaman. Amen? Hindi siya nagbabago at kailanman hindi siya makukulang. Kaya po, sige po, tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama po tayong sumamba sa Panginoon. Bago po tayo sumamba ay makibukas po kayo sa akin sa aklat ng awit 97 verses 1 to 2. Awit 97 verses 1 to 2. Basahin ko po sa salin ng Tagalog. Sabi po dito, sabay-sabay po nating basahin. Si Yahweh ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Purihin po ang Panginoon, mananatili ang kanyang kaharian at ang kanyang pag-ibig sa ating mga buhay. Isang pinagpalang umaga po mga kapatid! Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon! At ito ang araw ng pagsamba sa nag-iisang Diyos na buhay, sa nag-iisang Diyos na dakila. Mga kapatid, are you all ready to sing praises unto the King of Kings and to the Lord of Lords? Amen! Hallelujah! Sama-sama po natin awitan ang ating Panginoon. Hallelujah! Ikaw ang hari ng kaluwalhatian, Diyos na makapangyarihan. Lahat ng mga lahi at mga labi, sila'y nagsasabing, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Mga kapatid, ipalakpak po natin ang ating kamay sa Panginoon. Sa simula, ikaw ang salita, pangalan mo ikaw ang sa lahat na anak puno, inalma mo ang mga alon, kapayapaan mo ang tumalon. Minsan pa sa simula, ikaw ang salita, pangalan mo ikaw ang sa lahat na anak mundo, inalma mo ang mga alon, kapayapaan mo ang tumalon. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian, Diyos na makapangyarihan. Lahat ng mga lahi at mga labi, sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Siya'y nagulat sa walang hanggang Ama, kaharian niya'y walang wakas. Sa kagitaan ng mundo, inalma mo ang mga alon, kapayapaan mo ang lupa. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian! Ikaw ang hari ng kaluwalhatian, Diyos na makapangyarihan. Lahat ng mga lahi at mga labi, sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian.
Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong dakilang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kung saan pinatunayan mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Tunay, Panginoon, na wala nang mas higit, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Hallelujah. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa'yo tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa'yo ang pagmamahal, Panginoon. Dahil sa'yo tanging pagmamahal. Kami ay iyong tinubos, Panginoon. Ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang aming hari, Panginoon. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking sumpa natin awitin, mga kapatid. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Sambitin mo sa Panginoon. Hallelujah.
iba naming pag-awit, Panginoon. Ikaw lang po ang siyang tanging paparangalan, Panginoon. Lord, thank you for your unending love. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Dahil natagpuan kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Thank you, Lord God. Ang tinig mo ay aking hanapanan. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, sa aming naan. Sa puso at damdamin, ika'y mananalig.
Purihin po ang Panginoon. Isang pinagpalang umaga po. Panapahan po natin ang ating Diyos. Ayan, salamat po sa Diyos sa kanyang pong katapatan. Salamat po sa kanyang pagpapalaya. Salamat po sa kanyang biyaya. Ano po? Talagang ang presensya po ng Diyos ay kanina pa nararamdaman natin dito sa ating kalagitnaan. Buhay po ang ating Diyos. Amen po. Mabuti, dakila at makapangyarihan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po sa kabutihan ng ating Diyos. That's why tayo po ay nagkakaroon ng kalayaang magsama-sama, magpuri, sumamba, maglingkod. Kung natandaan niyo po yung isang awit natin kanina, ang sabi doon sa krus. Ano ang nangyari sa krus? Tayo daw ay kanyang pinalaya. Mga kapatid, yun po yung dapat na magandang word for the day natin ngayon. No? Sa amin po na mga nagtuturo po kami ng mga bata, ano po, ay lagi po kami may word for the day na kailangan tumatak sa isip ng mga bata. So ngayong umaga, maganda pong tumatak sa isip nating lahat ay itong bagay na to. Minsan sa kasaysayan, doon sa krus, tayo ay pinalaya. Amen. Isa pa po. Doon sa krus, ako'y pinalaya. Doon sa krus, tayo'y pinalaya. Doon sa krus, ang lahat ng tao ay pinalaya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yun po yung katotohanan talaga. Okay, let us pray first bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating pumensahe. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagtitipon sa kadahilan ng kami po ay inyong pinalaya mula sa kasalanan. Pinalaya kami ng kamatayan ni Jesucristo, ng kanyang pagkalibing, at ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya po kami nagsasaya, kaya po kami nagdiriwang. Panginoon, hindi upang kami po ay maligtas. Kami po'y nagdiriwang dahilan sa ginawa mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryong kami pinalaya. At dahilan doon kami po ay binigyan nyo ng pagkakataong manampalataya, magsisi at maligtas. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. At ngayong umagang ito sa pagpapatuloy ng amin pong mensahe, kayo po ang mangusap sa amin sa napakalinaw at napaka-personal na kaparaanan. Sa tulong at karunungan ng Espiritu Santo, Diyos, ay nais namin maunawaan ng bagay na inyo pong sasabihin sa amin ngayong umaga sa pagitan ng mga salita mo. Pagpalain po ang aming pag-aaral. Pagpalain niyo po ang inyong pong lingkod. Pagpalain niyo po ang lahat, Panginoon, na makababasa at makaririnig ng inyong pong mga salita. Pagpalain niyo po kaming lahat upang kami matutong lahat sa inyong pong mga salita ngayong araw. Salamat po, Panginoon, muli sa iyo ang papuri, ang kalulhatian at kahangalan. Magpasawalang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Malakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa oras pong ito, tayo po ay makipagbukas sa aking aklat po ng Romans. Ang aklat po ng Romans, katulad din ng Galatians, katulad din ng Corinto, kung saan ay patuloy na nagpapaalaala sa atin ng mga ginawa ng ating Panginoong Kristo. At ngayon pong araw, katulad po ng binanggit po ng ating MC kanina, tinatry natin po ipahayag sa pamamagitan ng ating pong pagdadamit ng puti, ang pagkilala, pag-alala, at hindi natin basta yung ginagawa, kundi inaalala natin na minsan sa kasaysayan, ganito ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. And every first Sunday of the month ay atin pong inaalala yun. Kaya yung ating pong paksain, kadalasan ay tumatalakay doon sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. At maya-maya po, maghasalo-salo tayo sa hapag ng Panginoon na tinatawag nating Holy Communion para po minsan po ay atin po damhin, alalahanin, ipahayag ang ginawa ng Panginoong Kristo para sa atin. Purihin po ang Panginoon
Sa Romans chapter 6, verses 15 to 18. Dito po tayo ikot sa ating pumisay ngayong umagang ito. Romans chapter 6, verses 15 to 16. Ganito po sinasabi sa Tagalog. Ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino man inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taus-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin ng katwiran. Ulitin po natin yung verse na yon. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay alipin ng katwiran. Palakpakan po natin ang Panginoon. It talks about freedom. Ito pong minsan ito ay napakadaling unawain. Ito po ay nagtuturo patungkol sa kalayaan, freedom in Christ. Freedom from the work of Christ on Calvary. Nung kanya po tayo tinubos, siya po'y namatay, siya inalibing at muli nabuhay sa ikatlong araw. Ayon po sa kasulatan. Ang layunin po noon ay palayain ang mga tao sa ilalim ng kasalanan. At sabi nga po doon sa tinatawag na wages of sin, doon sa tinatawag na penalty of sin, ano ba po ang mga penalties na yan? Siyempre po, kamatayan. Kasama na rin po ang pagkahulog ng mga tao sa impyerno. Subalit salamat sa biyaya ng Diyos. Sa magitan ng kamatayan ni Jesucristo, tayo'y pinalaya. Amen. Kaya po, ang ganda po ng mensahe. Sino ba ang kumupos ng awit na yon? Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Hindi natin natagpuan ng Diyos, mga kapatid. At kailanman wala tayong kakayanang matagpuan ng Diyos. Pero tayo'y natagpuan ng Diyos. Amen. Alam niyo po ang ginamit ng Diyos, bakit niya tayo natagpuan? Yung pag-ibig niya na gayon na lamang. Amen. Hinanap tayo ng Diyos. Hindi nahirapan ng Diyos maghanap. Dahil alam naman niya lahat ng bagay. Intentionally, sa pagpapadama ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa atin ay kanyang pinatunayan. Kaya niya tayong hanapin at kaya niya tayong matagpuan. Amen po. Higit pa roon ang tayo'y mapalaya. Amen po. Ngayon, ang sabi po dito, ito po ay usapang pagpapalaya ng ating Diyos. Ang sabi ni St. John, kapag pinalaya ng anak, ay totoo na malaya. So, hindi na pwedeng inuulit. So, si Jesus Christ died on the cross once and for all. Kaya pagka daw iniisip natin na hindi pa sapat yun at gumagawa tayo ng mga kasalanan, sabi doon, muling ipinapako ninyo si Jesucristo sa krus. Sasalungat na salita ng Diyos na siya ay namatay sa kusang kambalyo, minsanan at magpakailanman ang epekto nun. Amen po. So ngayon po ay pinapakita ni San Pablo ang kalalagayan po ng iglesyang ito na kanyang sinulatan, kung saan ang sabi doon ay kayo'y malaya na. Ngayon ang kanyang tanong, ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Kanyang sinagot, hindi. Kapag daw tayong pinalaya, sabi ni John, ay malaya ng totoo kapag pinalaya ng anak. So, pinapakita dito ni San Pablo, pinalala na kayo ay malaya na. So, ito daw ba ay
gagawin natin, na tayo magkasala dahil tayo wala na sa ilalim ng kautusan. So mga kapatid, ang sabi ni Pablo ay hindi. So ano pong unang bagay na pinapakita natin dito? Pinapakita ng salita ng Diyos sa atin. Una, ang kalayaan ay ibinigay hindi upang lalong magkasala. Yun po yung unang punto na makikita po natin. Sabi ngayon, palaya na ba tayong magkasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Ano po ba ang nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Doon sa bagong tipan. Kaya nga, makita niyo po, nag-aaral po tayo, atin pong kinukumpare, at tinitingnan po natin ang bagong tipan sa liwanag ng unang tipan. Makita natin napakalaki ng kaugnayan kasi po yung bagong tipan ay doon na hinugot sa lumang tipan. Ang lumang tipan ang nagsasabi kung ano ang mangyayari sa huling tipan. Doon kay Jesus Christ, doon sa kanyang pagtubos, doon sa covenant na mas na nakasalalay at nasasalig sa lalong mabubuting mga pangako. Amen po ba? Saan po ba masarap mabuhay? Sa lumang tipan, sa bagong tipan? Sa bago. Kung kayo po ba ay may bahay sa luma, sa bago, saan niyo gusto? Sa luma, sa bago? Sa bago. Bakit? Sa bago mas matibay, sa bago mas sigurado, sa bago mas maganda, sa bago mas sure. Amen po ba? Ganun po yung tipan. So, ang buhay po, ang sabi doon, na wala na sa ilalim ng kautusan kundi nasa kagandahan ng loob ng Diyos ay nasa pangakong mas mainam at mas mabuti. Dahil ang pangako, ang covenant nung muna ay covenant ng Diyos sa tao. Covenant ng Diyos, at ang ginamit ay si Adan at sa mablay. Ayun, saan na nakipag-covenant? Saan na nakipagtipan ng Diyos? Sa kanya ng anak. Kaya sigurado, walang sablay at kailanman, mga kapatid, ay hindi na mauulit pa yung katulad ng unang tipan. Kaya gumawa ng bago. Hindi ka kailanganin ang bago kung walang luma. Kaya mga kapatid, para mo maintindihan ng bagong tipan, basahin mo at aralin mo ang lumang tipan. Doon natin maintindihan yan. So doon po ay makita natin na tayo'y nasa bagong tipan at ang sabi doon tayo'y pinalaya na nga eh. Ang tanong, dahil ba doon ang sabi doon ay tayo daw ba ay malaya na tayong magkasala? Ang sabi ni Pablo, hindi. So, pag-mean ko sa mga kapatid, ang pagpapalaya ng Diyos na ginawa ay hindi license to sin. Ito po yung dapat nating maunawaan kasi po, minsan o marami pong pagkakataon kung saan ay naaabuso po ang biyaya. Abuse of the grace of God and then misuse of the grace of God o yung tinatawag natin yung nami-misunderstand natin. Yung ano ba talaga ang dapat? Ano po? Kasi meron pong mga pagtuturo na maririnig tayo. Ay bakit ka para hihingi ng tawad? Kung ikaw na may napatawad na, ay minsan daw lamang ginawa ni Jesus Christ yun. Tama namang minsan lamang ginawa. Minsan lamang ang ginawa po yung pagbabayad sana sa lahat, mga kapatid. But the question is, yun po bang pagsisisi? At yun po bang pagkukonfess? Ito po ba ay minsanan din lang ginagawa? Yun ang hindi. So mga kapatid, itong tinutukoy ditong pagpapalaya, ito po ang tinatawag na justification. Ang justification ay ginawa ng Diyos once and for all. Amen po ba? Pero yung usapang lalo, ngayon ba tayo mas magkakasala? Malaya na ba tayo magkasala dahil tayo wala na sa kautusan? At tayo nasa sa mga mas mabuting pangako? Ang sabi ni Pablo, hindi mangyari. Hindi dapat mangyari yun. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi dapat inaabuso ang pagpapalaya ng Diyos. Amen po ba? Ipinakitang tayo ay nasa ilalim ng biyaya, hindi upang abusuhin na tayo ay magkasala. Hindi tayo biniyayaan ng Diyos upang gamitin natin sa maling kaparaanan. Kundi tayo pinalaya ng Diyos
Anong sabi ni Pablo? Upang manatiling malaya. Amen po ba? So, ito pong issue na ito, mga kapatid, ano po, na tayo pinalaya, no, tayo ay justified by the grace of God through faith, no, by the blood of the Lamb, tayo ay pinalaya sa krus. Pinalaya sa lahat ng pagkakautang at pananagutan natin sa kasalanan ay inako ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung tanong na tayo ba ay patuloy na magkakasala, ang issue ngayon mga kapatid is about sanctification. At ang sanctification po, ito po ay pagpapabanal. Iba po ang pagbabayad sala, iba po ang pagpapabanal. Ang pagbabayad sala po ay ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, minsanan. Pero yung pagpapabanal po ng Diyos, ito po ay long life process. Ito po ay nangyayari pwedeng araw-araw, pwedeng maya-maya. Meron pong nausong kanta, binabago mo ako araw-araw. Sanctification po ang tinutukoy. Kung di ako nagkakamali, si Pastor Joseph Apilado ang mawin. Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ang biyaya ng Diyos ay laging sapat. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging sapat upang baguhin ka, upang banalin ka araw-araw. Amen po. Nais niya sa Apostol Pablo na hindi po natin maabuso ang biyaya o ang pagpapalaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Yun po yung tinuturo ng verse 15. Okay? Purihin po ang Panginoon. Tayo to po ba ay lalo pang magkakasala? Hindi dapat. So doon, pinakita yung unang katotohanan, ang kalayaan ay ibinigay hindi upang lalo magkasala. Yun po yung unang bahagi. So pangalawa po, at huling bahagi. Sobrang haba po ng mensahe ngayong umaga, no? Makita po natin yan sa verse 16. Ito po ang sabi ng verse 16. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. So dito sa bahagi ito mga kapatid, ipinakita po ang dalawang bahagi. Ano po? Yung pagpapaalipin at hindi pagpapaalipin. Pagkatapos, dalawang klase kung saan ka magpapasakop. Ang sabi po doon, tingnan, ninawin po natin. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito? Maging ito may kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Pag sumunod, pag tayo ay nagpasakop, tayo daw po ay naaalipin. Okay. Maging ito man po ay kasalanan, maging ito man po ay kabanalan. Pag tayo po ay nagpaalipin, pag tayo po ay nagpasakop sa kasalanan, maaalipin tayo niyan. Pag sinunod natin yan, maaalipin tayo niyan. Pag tayo po ay sumunod sa Diyos at nagpasakop sa Diyos, maaalipin din tayo niyan. Ang tanong ngayong umaga ay saan ka ba gustong magpasakop at sino ang gusto mong umalipin sa iyo? Parang ganito po yan. Pag naglingkod ka sa kasalanan, sumunod ka sa kasalanan, maglilingkod ka sa kasalanan. Pag ikaw ay sumunod sa Diyos, nagpasakop sa Diyos, maglilingkod ka sa Diyos. May dalawang klaseng pagpapasakupan, ang kasalanan at ang katuwiran. Yung matangkad na lalaki po, yun po yung akin po. Dating gusto. Sabi niya ay ganito. At ako po'y naniniwalang tama sinabi. Sabi, kapag malapit ka sa Diyos,
malayo ka sa diablo. Pag malapit ka sa kabanalan, malayo ka sa kasalanan. Pag malapit ka sa diablo, malayo ka sa Diyos. Parang ganito po, ito yung ikaw. Ito yung diablo, ito ang Diyos. Saan mo gustong lumapit? Pag lumapit ka sa diablo, mapapalayo ka sa Diyos. Pag lumapit ka sa Diyos, mapapalayo ka sa diablo. Ang tanong ay saan mo gustong mapalapit at saan mo gustong mapalayo. Pangalawang katotohanan ng mga kapatid na makikita natin, ay dapat ganito. Ang kalayaan ay dapat nagdadala patungo sa katuwiran o kabanalan. Yan po ang verse 16. Ang kalayaan ay dapat nagdadala patungo sa katuwiran o kabanalan. So, pinapakita mga kapatid yan. Kasi nga po, yung kabanalan at yun pong ano po yung isa? Kamatayan no? Verse 16. Yung kamatayan po at yung katuwiran ay choice. Dito sa bahagi ito po yung pag-ingatan natin. Dito sa bahagi ito po yung pag-ingatan natin. Kasi yung una pong punto, ito po ay may kinalaman sa work of Christ. Justification. But yung pong pangalawang punto ay may kaugnayan sa atin. And that is good works. Ang sanctification, mga kapatid, ay ginagawa ng Espiritu Santo, pero hindi po kailangang diktahan ang isip ng tao. Balikan po natin ang original na disenyo ng Diyos. At kung papaano ipinakita ng Diyos yung kanya pong pag-ibig, yung kanya pong biyaya at yung kanya pong justice. Balikan po natin ang unang tao. Na ang tao ay inutusan na hindi parang robot. Hindi po katulad ng robot na sinususian ni Numan at pagkatapos ay gagawin niya kung ano ang nakaprogram sa kanya. Ang tao ay nilikha ng Diyos na kawangis niya. Ang tao ay may kakayanang mag-isip at mag-desisyon. Simpleng binigyan ng instruction ng tao. Makakain mo lahat ng pwedeng makain dito sa Garden of Eden. Maliban sa isang ipinagbabawal ko. Yun lang. Ano ngayon ang sumunod na senaryo? Ang Diyos na ba uli ang nagmaniobra at pumontrol ng isip ng tao? Ibinigay. Pinili ng tao ang sumuhay. Ano ang katotohanan itong pinapakita sa atin? Matapos na maranasan natin ang biyaya ng Diyos, ibinigay ng Diyos sa atin ngayon ang kakayanang magdesisyon. Ito na po ang magdadala ngayon sa iyo, sa kamatayan o sa pagiging matuwid sa harap ng Diyos, yung iyong personal decision. Hindi ka pipigilan ng Diyos kung ikaw ay gagawa ng kahit anong kasalanan gusto mo. Sapat nang ipapaalaala sa iyo ng Espiritu Santo kung ano ang bagay na dapat mong gawin at kailangan mong gumawa ng iyong personal na desisyon. Ganun po ang Diyos. At ang biyaya ng Diyos ay sapat, lalo na kapag ikaw ay nakikipag-cooperate sa nais ng Diyos. Kapag pinili mo ang sumunod sa Diyos at maalipin ng Diyos, lalo na
hindi ka hahadlangan ng Diyos. So mga kapatid, napakahalaga na naiintindihan natin ang mga desisyong ginagawa natin sa ating buhay. Sapat na maunawaan, sapat na sa Diyos ang maunawaan natin kung ano ang tama at mali. But the decision is yours. Kung pinipili mo, pero sa kalagitnaan ng kanya pong buhay espiritual, ay mukhang naliligaw at sinusunod ang kanyang gusto. Marami ang nag-uumpisa ng tama, nagtatapos ng mali. Pero marami po ang nag-uumpisa ng mali, nagtatapos sa tama. Alin ba ang tama? Alin ba ang mas mali? Sa Bible ay nakita ko ang prinsipyo. Mas mainam daw ang masamang nagpakabuti kaysa mabuting nagpakasama. Pero mas siguro maganda ang ganito. Ang mabuting lalong nagpakabuti. Hindi ko dinadagdagan ang Bible. Sa buhay espiritual, napakahalaga kung paano mo ito tinatapos. Kakaiba ito sa lahat. Kung nag-umpisa ka ng tama, purihin ang Panginoon, ituloy mo hanggang dulo. At kung nakapag-umpisa ka ng mali, may chance ang Diyos na ibinibigay para tapusin mo ng tama. Ang sabi dito, ito man ay kasalanan na hantong sa kamatayan o pagsunod sa Diyos na hantong sa matuwid. Desisyon ang issue. Amen po. Ito po ang magiging mapa ngayon ng buhay po natin at mag-i-evaluate sa buhay natin. Kung tayo ba ay mag-i-evaluate sa ating sarili, ako ba ay tama ang takbo ngayon? At kung ito itutuloy ko, saan ba ang punta nito? Sa kamatayan o sa pagiging matuwid? Yun po yung pangalawang punto. Ang unang punto ay kalayaan na ibinigay, hindi upang lalong magkasala. Pangalawa po, ang kalayaan po ay ibinigay na ito po ay dapat magdala sa atin patungo sa ano po, katuwiran at kabanalan. At makikita natin doon, ito ay choice. Ito yung decision. Verse 18, ganito po ang ating makikita. Ang sabi po ng verse 18, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay alipin ng katuwiran. Doon sa verse 17, makita natin dito, ganito ang pagkasabi kasi, ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na katuwiran. So, mga kapatid, ang challenge ay ganito. Simple. Piliin natin maging alipin ng katuwiran. Hugutin natin doon sa pangalawang punto. Kung ito'y choice, kung ito'y pagpili between kamatayan at katuwiran, the choice is yours. But the challenge is, piliin mo ang maalipin, ang sumunod sa Diyos na magdadala sa iyo sa kabanalan at katuwiran. Kasi yun ang nais niya. Yun po ang pinupunto ng point number 1 nang sabi niya, hindi ito dapat maging dahilan upang lalo tayo magkasala na tayo pinalaya, kundi lalo tayo magpatuloy na malaya at patuloy na pinipili na magpasakop sa Diyos, sumunod sa Kanya upang ang ending ng ating buhay ay katuwiran at kabanalan. Amen po ba? Pagpalain po tayo ng ating Diyos. Salamat po. Amen. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Nawa po ay naunawaan natin ang tunay na kahulugan ng pagiging malaya. No po?
Kaya ngayong umagang to, nawa ay maging malaya din tayo sa pagbibigay sa Panginoon at patuloy natin piliin na maging kabahagi tayo ng kaniyang gawain sa pamamagitan ng pagbibigay. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin at ipanalangin po natin ang ating mga kaloob sa umagang ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, at sinasamba. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na minsan pa naming naunawaan, nagturo at patuloy na naghamon din sa aming mga pagkakilala sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa mga nagdaang mga araw na pinagpala niyo po kami sa pamamagitan ng iba't ibang mga uri ng kaparaanan. Ngayong umagang ito, Panginoon, ay nais po naming dalhin ang aming mga kaloob sa inyong templo at nawa, Panginoon, ang bawat mga salping aming ibibigay ay magamit lamang sa ikalalawak at ikalalawag ng Panginoon ng inyong gawain at patuloy nawang pagpalain niyo po kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay nang sa ganun, Panginoon, ay meron po kaming maipagkaloob at maibigay, Panginoon, sa inyong gawain. Salamat, Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat ng salaping ito. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay malaya ng makapagbibigay sa Panginoon. And after po niyan ay nire-request ko po na backward po tayo ulit dahil po meron po muling hinandang mga natatanging bilang ng ating mga trainees no po sa dance ministry natin. Tinatawagan ko na din po ang ilang mga kabataan na merong bata. Ilang mga bata na meron pong hinandang natatanging bilang para sa Panginoon. Muli po ay palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga batang nagbibigay ng talento para sa atin. Palakpakan po natin muli ang mga bata habang pinakita po natin ang ating love.
Praise. Palakpakan po natin muli ang Panginoon sa buhay ng mga batang ito. Sila po ang ating mga future dancers na po. Nakakatuwa kasi mas magaling na sila ngayon kesa nung una nilang presentation. Amen? Nakikita natin talagang nag-i-improve sila. Kaya glory to God, alam natin hindi nasasayang ang kanilang ginagawa para sa Panginoon. Tayo po ngayon ay dumako na sa ating pong Santa Cena. Tawagan ko po muli ang ating pastor. Sige po, tayo po ay tumayong lahat. At tayo po ay dadapos sa isa sa pinaka-malagang bahagi ng ating pong programa, ng ating pong gawain ngayong umaga. Ang pag-alala sa ginawa ng ating Panginoon. Sige po, at habang po tayo ay nakatayo, ay patuloy natin pong ihanda ang ating pong sarili. Okay, magkaroon po tayo ng pananahimik at atin pong siyasatin ang ating mga buhay, ating mga sarili bago po tayo makibahagi po sa banal na hapunan. Sapagat ganito po ang paalaala ng salita ng Diyos bago po tayo makibahagi. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilang ang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Sandali po tayong dumulog sa hapag ng pagsabiyaya ng Diyos sa paanan ng Panginoon at atin pong ihanda ang ating pong mga sarili. Hallelujah.
manalangin. Dakila namin Diyos, mahabagin. Dumudulog po kami sa inyo sa oras na ito. At amin po patuloy na ipinapasiyasat ang aming pong mabuhay. Kung matagpuan mo, Panginoon, hindi po kami karapat-dapat, paunawan niyo po sa amin. Panginoon, anumang mga bagay ang hindi kaaya-aya, ito po ay amin pong ipinapahayag ngayon sa inyong pong harapan upang kilalanin namin, Panginoon, na marapat po, O Diyos, na kami ay banal at walang kapintasan sa harapan mo bago kami makibahagi po sa banal na hapunan. Panginoon, ina-acknowledge po namin ang iyong biyaya, ang iyong kagandahang loob. Namatay ka para sa amin. Pinalaya niyo po kami sa magitan ng inyong dugo. At Panginoon, sa oras pong ito, muli ay inaalala po namin ang iyong biyaya, ang pagpapatawad na inyo pong ginawa sa amin matagal ng panahon ang nakalilipas. Subalit kung maalaala naman namin, Panginoon, ang mga bagay na hindi ka aya-aya sa iyong harapan, ito po, Panginoon, ay mahugasan ng iyong dugo. Salamat po, Panginoon. Loobin mo na sa amin pong pakikibahagi, Panginoon, sa tinapay na sumisimbolo ang inyong pong katawan, sa saro na sumisimbolo sa inyong dugo. Sa oras na kami po ay makibahagi, ay amin pong matanggap ang iyong pagpapala. Hindi po hatol, hindi po ang sumpa laban sa amin. Subalit salamat, Panginoon, sa lawak ng iyong pag-ibig at biyaya na kami na hindi karapat-dapat ay nagawa mong marapatin at makaranas, makatamasa, Panginoon, ng lahat ng mga biyaya at pagpapada bunga ng iyong pong kagandahang loob. Salamat po, aming dakilang Diyos, sa oras na ito. Purihin ka, tuwalhatiin ka, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Atin po may papamahagi na po at hawakan po muna natin ang tinapay at ang saro. At maya-maya po ay sabay-sabay po natin isasagawa. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Bearing my sin and shame, in love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for being
tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y pagkanulo, ang Panginoon ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan ay nihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Gayon din naman, matapos magapunan, ay nawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinamin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po tayo. Ating manalangin. Aming dakilang Diyos, minsan pa po'y inaalala namin ang iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ang katubusan ng aming pong mga kasalanan. Ang inyong pong pagpapalaya sa amin. At ito'y aming pinapasalamatan mula sa inyo. At dakilang Diyos, ang dalangin na patuloy niyong ipaunawa na hindi kailanman dapat namin inaabuso, Panginoon, ang kalayaang aming natanggap. Kundi ito, Panginoon, ay sinisika po namin, Panginoon, na magamit, Panginoon, sa ikababanal at lulubos ng inyong po mga lingkod. Panginoon Diyos, sa mga panahon na naabuso po namin ng inyong biyaya, kayo na po, Panginoon, ang bahalang nagpatawad sa amin. At salamat, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon, para sa amin. At loobin mo ng iyong kamatayan, ng iyong pag-ibig, ang iyong pagtubo sa sangkatauhan. Ang magandang balita ay may palagana po, Panginoon, sa lahat ng dako na mayroong tao na nararapat makarinig ng inyong pong mga katotohanan. Purihin ka aming dakilang Diyos, naway gawin nyo na ang bawat inyong mga anak na inyong iniligtas ay maging bahagi, Panginoon, ng pagbabahagi ng iyong kagandahang loob sa buong sanlibutan. Maraming pong salamat. Patuloy namin itong isasagawa. Patuloy, Panginoon, namin alalahanin ang kadakilaan ng iyong ginawa hanggang sa muling pagbabalik mo. Purihin ka po, O Diyos, luwalhatiin ka, lubos. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ano ito yung sabi namin?